Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin sa araw na ito ang hinggil sa pagsasalarawan sa impyernong apoy at sino ang mga mananahanan dito at ano ang mga kadahilanan. So, inuna natin ang impyerno, no? Pag natapos natin to, inshallah, isunod naman natin ang sa paraiso. So, sa araw na ito ay papaksahin natin ang impyernong apoy ay mayroon itong paningin, pandinig, at ito ay nagsasalita. At mayroon din itong leeg. At dito sa impyernong apoy ay magpapakita tayo ng pruweba na walang mamamatay. Okay? At kung may oras pa tayo, ay meron na bang nakakita sa impyernong apoy? At ano ang epekto sa mundo ng impyernong apoy? At sino ang mga tagapagbantay sa impyernong apoy? Ito ang limang ito ang papaksahin natin kung kakayanin ng ating oras, no? So, ang pinakamatagal kasi nating oras ay 1 oras lang. Okay? Una, ang sino mang makabasa ng description ng impyernong apoy sa Quran man o sa Hadith, madidiscover natin na ang impyernong apoy, ito ay mayroong paningin, mayroon siyang pansalita, mayroon siyang pandinig, at mayroon din siyang leeg. Because minsan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinanong ng kanyang kasamahan. So sinabi ng kanyang kasamahan, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang paningin ang impyernong apoy? Sabi ng kanyang kasamahan. So sinagot siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi mo ba nabasa sa banal na Quran ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? So babasahin natin yung sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam chapter 25 verse 12. So hindi mo ba nabasa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Idza ra'aytahum min maqanin ba'idin sami'u laha tagayyudaw wa zafira. Na kung ang impyernong apoy, ito ay nakamasid sa kanila. Ang impyernong apoy nakamasid sa kanila. Sabi lang subhanahu wa ta'ala, sa kalayuan, ay maririnig nila ang pag-aalimpuyo at pangangalit nito. Ibig sabihin yung matinding ugong at pangangalit nito, maririnig nila ang pangangalit nito. So, ibig sabihin, kapag nakita ng impyerno ang mga tao sa kanilang lugar sa araw ng paghuhukom, nakita ng impyerno mga to, bigla siyang uungol, biglang lalakas ang kanyang apoy sa sobrang galit sa mga taong kasi ay binigyan nila ng katambal ang Panginoon subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ibig sabihin, ang aya na ito ay tinutukoy on the day of resurrection. On the day of resurrection, alam natin, no? On the day of resurrection, alam natin, ang mga anghel ay bit-bit nila ang impyernong apoy sa araw ng paghukom at ito ay ilalantad sa mga tao. At bawat roof o lubid ng impyernong apoy ay 70,000 angels ang nakahawak at ang lubid namang ito ay 70,000 din. So every roof, 70,000 angels ang may hawak. At ito ay ilalantad sa mga tao sa araw ng paghuhukom. So dito sinabi ng Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam on the day of resurrection, on the day of resurrection, ang isang leeg ay lalabas sa impyernong apoy. Ibig sabihin, aangat siya. Isang leeg, no? At ang leeg na ito, ibig sabihin, mayroon itong dalawang paningin. Mayroon itong dalawang paningin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dalawang pandinig. Dalawang pandinig at isang dila na pangsalita. So, mayroon siyang dalawang tengang pandinig, mayroon siyang dalawang matang paningin, mayroon siyang isang dila na pangsalita. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? At dito, sasabihin ng impyernong apoy, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako ay itinalaga, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa tatlong uri ng tao. Yaong mga mapagmataas, mga hambog. Number 2, yaong mga nagbigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yaong mga nagsiguhit ng mga larawan. So, magsasalita siya. No? Magsasalita siya. At kung ito, there's a possibility na hindi natin naiintindihan, there's a possibility. Kung maintindihan natin, hindi. Pero katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak na naiintindihan niya ang salita ng lahat ng kanyang nalika sapagkat lahat ng kanyang nalika ay mayroong buhay. Naiintindihan niya anumang kanilang salita. Ito man ay mapaapoy, naiintindihan niya kung anong ibig niya sabihin. Kung ito man ay hindi natin naiunawahan at rinibelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganito ang kanyang sasabihin. So, either na marinig natin o hindi, pero sasabihin ito ng impyernong apoy, ang Allah tiyak na naiintindihan niya ang sasabihin ng apoy ng impyerno. Even na umaatungol lang ang kanyang naririnig, o ang atungol lang ang ating naririnig, yung nag-aalimpuyot, nangangalit niyang apoy, pero kung ito'y nagsasalita, tiyak na iintindihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, ang impyernong apoy, walang kaduda-duda na ito ay nagsasalita, sapagkat nung nakaraan, pinaksa ko na rin na kung saan sinabi ko na ang impyernong apoy ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay puno na. Sasabihin ng impyernong apoy, watakulu hal min masid, meron pa ba? So naiintindihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at aapakan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sabihin niya, enough, sapat na. So nagsasalita siya. So itong salita na ito ay walang kaduda-duda na iintindihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala because ito ay revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala either na hadith or Quran. Kung hindi man natin ito naririnig, tiyak sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyernong apoy ay sasabihin niya ito. Ibig sabihin, mayroong pangsalita ang impyernong apoy. Marinig man natin, hindi. Iparinig man natin sa atin ang subhanahu wa ta'ala, hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam. Pero tiyak ang mga sinasabing sa Quran ito na atadit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay revelasyon ng subhanahu wa ta'ala ay tiyak na ito ang kanyang sasabihin sa araw na yan. At mayroon ding hadith na kung saan itong impyernong apoy na ito ay nakaririnig. Nakaririnig. Okay? So, paano siyang hindi nakaririnig? Sinabihan siya subhanahu wa ta'ala, puno ka na ba? Mayroon pa ba, Panginoon? So, ibig sabihin, nakaririnig siya, sumasagot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa sa hadith na kung saan ang ito'y report sa ibang kathir, no? Na kung saan mayroon tao sa araw ng paghukom, kakalad ka rin siya papuntang apoy ng impyerno. Ang siya namang dahilan, pinipigilan niya ang kanyang sarili. At tatanungin siya na Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno kung anong nangyayari sa taong yan. So sa sagot ng impyernong ito, natatakot siya, Panginoon, at humihingi siya ng pakupkup sa iyo laban sa akin. Siya ibig sabihin, ang impyerno ay nagsasalita. Panginoon, umaatras siya, natatakot siya sa akin, humihingi siya ng pakupkup sa iyo. At dahil natatakot siya sa akin, sabi sa parusa, masunog siya sa apoy. So sasabihin na Allah subhanahu wa ta'ala, palayain ang aking alipin. So meaning, ito ay nakakausap mismo lang Allah subhanahu wa ta'ala ang impyernong apoy at ito ay nagsasalita. At alam natin nakaraan, ipinakita rin natin na kung saan ito ay humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na halos ang aking katawan ay kainin o lamunin ng sarili kong apoy. Kaya pinahayagan siyang huminga isa sa taglamig at init. At alam din natin nagkaroon ng dispute ang paraiso at impyerno. So nagsasalita sila. Diba?
At sinabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi ng impyerno sa paraiso? Sa akin ang mga hambog, mayabang, mapagmataas, sa akin ang mga mapagkumbaba, sabi ng itong paraiso, at mapagtimpi. So sinabihan sila ng subhanahu wa ta'ala, ikaw impyerno, ikaw mananahanan sa iyo ang mga mapagmataas, ang mga hambog. Bibigay ka tambal sa subhanahu wa ta'ala, of course, at ikaw paraiso ang mga mapagkumbaba na aking katahabagan. So meaning, kung ito ay nakikipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala o nag-uusap ang impyerno paraiso, mayroon silang pandinig. It's very clear. At mayroon silang paningin. Mayroon silang paningin. Dahil itong mismo ang mga taong ito sa Day of Resurrection, iaangat ang liig mula sa impyerno at makikita niya ang mga pangkat sa malayo at magangalit, mag-aalimpuyo ang kanyang galit sa mga taong nagbigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, alhamdulillah. So, ang impyernong apoy, nakakakita siya, mayroon siyang paningin, mayroon siyang pandinig, mayroon siyang panalita, mayroon siyang neck. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So, napakalinaw na mga ebidensya ito. Okay? Alhamdulillah. So, alam natin, ang mga mananahanan dito sa impyernong apoy ay hindi sila kailanman makalalasap ng kamatayan. Walang kamatayan sa paraiso, walang kamatayan sa impyerno. This is the final destination ng mga tao. Kaya mai-advise ko sa aking sarili at sa inyo, abay ayusin natin dahil ito lang ang tanging pagkakataon na kung saan maaari nating magawa ang mabuti at iwasan ng masama. Kapag patay na tayo, wala nang pagkakataon bumawi o bumalik dito para ayusin ang lahat. Huwag nating hayaan na mabuhay tayo sa maling katwiran at maling pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguraduhin natin tayo ay maging matuwid at sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dito sa impyernong apoy, kailanman ay walang makalalasap na kamatayan. Okay? Because alam natin, kapag ang mga tao ay papasok na sa paraiso at impyerno, dadalin doon ang isang ram o isang korte na tupang, ito'y lalaking tupa, na kung saan ito ay patay. Patay, ha? Then sasabihin ngayon, ipuproklama ngayon, according this is a Bukhari Muslim, rahimahumullah, ipoproklima sa araw na yon, pakikitang patay, ngunit ang patay na nakita nila, sasabihin, sa araw na ito sa impyerno, walang mamamatay. At sa paraiso sa araw na ito, walang mamamatay. Ang pareho ay mananatiling buhay, magpakailan paman. So, ibig sabihin, itong mga tahanang ito ay walang kamatayan. Kung sinusunog dito ang tao o nakalalasap ng anumang matinding kaparusahan, ito ay walang katapusan. Ito ay habang buhay na pinaparusaan o sinusunog ang tao doon sa impyernong apoy. Can you imagine? Napakasakit niya tayo. Habang buhay. Habang buhay. Kung pinapasok ka na nga lang ng mga mga sigarilyo o ano paman, o kaya mahawakan mo lang ang mga maiinit na bagay, ay hindi mo kumakayanan ng ilang sandali. Yung pakayang habang buhay. Yung habang buhay na yaon ay hindi lang ganon. Susunugin ka na napakainit ang isang apoy na porsyento dito, yung alam natin pinakamainit, dagdagan mo pa ng 69%. 69 na ganung porsyento ang katapat ng init ng apoy ng impyerno. Habang buhay, lifetime, walang katapusan. No? That's why sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 35, verse 36. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 35, verse 36. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wala yukaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. At sa kanila na nagtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, sa kanyang sugo, sa kanila ang apoy ng impyerno.
Ang ganap na kamatayan ay hindi itinakda. Hindi itinakda ang ganap na kamatayan sa kanila upang sila ay mamatay. Ha? Gayon din ang kaparusahan sa kanila ay hindi magbababa. Sa gayong paraan namin gagantihan ang bawat isa na walang damdaming pasasalamat. So, ibig sabihin ang kamatayan ay hindi itinakda sa kanila upang sila'y mamatay. So, ibig sabihin, walang kamatayan doon sa impyernong apoy. That's why pinakita natin ang ayang nakaraan, yung may mga abada, 3 aya, forever na mananatili ang mga tao doon. Okay? So, ibig sabihin, walang kamatayan doon sa impyernong apoy. And also the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, mula ito sa Sahih Muslim, amma ahlun nar alladina ahluha fala yamutuna fiha wala yahyawna. At para sa mga tao sa impyernong apoy, kung saan mananahanan dito, sila ay hindi mamamatay. Hindi sila mabubuhay. O, anong ibig sabihin hindi mabubuhay? Ang ibig sabihin hindi sila mamamatay, it's very clear na walang kamatayan. Ang ibig sabihin na hindi sila mabubuhay, hindi sila mabubuhay ng mabuti at maayos doon sa impyernong apoy. Same in Ayah, in chapter 20, verse 74. No, same na same ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Walang pagsala sa kanya ang impyerno at dito siya ay hindi mamamatay o hindi siya mabubuhay. Ibig sabihin, walang kamatayan at walang pamumuhay na mabuti at maayos ang tao doon. Subhanallah. So napakalinaw na ang impyerno ang mga mananahanan, jinman o tao. Walang kamatayang magaganap sa kanila. Hindi sila mamamatay doon. Okay? Alhamdulillah. In chapter 43, verse 77, isa sa mga ebidensya doon, nahihilingin nila sa gatekeeper kay Malik, dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim, nang makita niya ang gatekeeper ng impyerno, pinakita na subhanahu wa ta'ala ang gatekeeper ng impyerno, tinanong niya si Jibril alayhis salam kung sino yun, ang sinabi ni Jibril alayhis salam, siya si Malik. Siya si Malik. And of course, nabanggit ito sa banal na Quran, na kung saan, ihiling sila sa gatekeeper na ito, na ilingin ni Malik na bigyang wakas na ang mga tao. Ibig sabihin, alam nila ang tangi na lamang kapahingahan ng mga tao ay ang kamatayan. That's why pupuntaan sila, sabi na Allah ta'ala kay Malik, gatekeeper ng impyerno, apoy sasabihin nila, wana daw, ya Maliku, liyakdi alayna rabbuk, kala innakum makithun. Sasabihin nila, sila ay magsisitaghoy, o Malik, ayaan ang iyong Panginoon ay magbigay wakas na sa amin. Ano sasabihin ni Malik? Siya'y magsasabi, hindi. Katotohanan kayo'y mananatili dito, magpakailanman. So, walang kamatayang magaganap doon, magpakailanman. Walang magaganap. Napakalinaw. Hinihiling nila, bigyan ng kawakasan na ang tao. Ngunit sasabihin ni Malik, hindi, imposible yan. Kayo ay mananaanan dito, magpakailanman. So, ibig sabihin, paano ang tao kung siya'y sinusunog, imposible naman na siya ay hindi nababawasan o nadudurog dahil siya'y sinusunog. Paano kung siya ay tunaw na o lusaw na o nalitsyo na? Hindi pa ba siya mamamatay nun? Hindi. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4:56. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum
Baddalnahum juludan gairaha, baddalnahu juludan gairaha liyadukul adha. Innallaha kana azizun hakima. Katotohanan ang hindi mga sumasampalataya sa amin. Aya, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa katibayan, sa mga angel, sa mga kadar, etc. Sila'y aming susunugin sa apoy. Pangako yan, susunugin sa apoy. At sa bawat sandali na ang kanilang mga balat, of course, pati laman, ito ay nasunog na, malimit ng nalitsyon ng gala. Okay? Ito ay aming papalitan ng bago. Papalitan namin ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala, tigib ng kapangyarihan at karunungan. So, ibig sabihin, ang tao ay hindi mamamatay dahil kapag siya ay natutunaw na, pinapalitan siya ng bago. At according to Abdullah ibn Umar Dal'an, ay kasing puti ng papel ang tao doon kapag pinalitan sariwang-sariwa, then susunugin, mangingitim, matutunaw, halos matunaw, at pagkatapos papalitan ulit, at pagkatapos matutunaw, papalitan ulit, dadagdagan na alas bantalang init, hindi masasanay, walang katapusan. Walang katapusang susunugin ang tao sa impyernong apoy. Walang kamatayan, kahit na umiling, kahit na dumaing, kahit na magmakaawa sa araw na yaon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo ang habag niya sa mga hindi mananampalataya. Malayong-malayo ang habag niya sa mga hindi mananampalataya na mananahanan sa impyernong apoy, at ang puot at kanyang galit ay mananatili sa kanila. Oo, dito napakabait ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even sabihin nating pagtambalan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, yes, patuloy ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang pangangailangan. At yan ay nakikita natin. Okay? Pero pagdating doon sa kapilang buhay, yan ang ganti naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagmalabis sa lahat ng hangganan at nagbigay ng katambal sa Kanya. So napakalinaw, ang impyernong apoy ay mayroong paningin, mayroong pandinig, panalita, mayroong siyang neck. At doon ang mga tao kailanman ay walang mamamatay. Walang mamamatay habang buhay silang susunugin at paparusahan. At kahit magmakaawa pa sila, sasabihin lamang sa kanila at tiyakan na kayo ay mananatili sa impyerno gaya na sinabi ni Malik, ang gatekeeper ng impyernong apoy. Detalyado nating ipinalalabas ang mga seryeng ito. Inumpisahan natin sa ganito, sa ganito, sa ganito. Dinidetalyo natin para maging kapani-panabik at maging maganda sa atin ang mga aral, at nang sa ganun ay maging kapaki-pakinabang ito sa atin, at sakali insyaAllah magbigay ito ng malaking aral at takot sa atin upang maging mabuti at matuwid tayong Muslim. No? Alhamdulillah, yun naman ang panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang programang ito ay nagmamalasakit sa lahat ng kapatirang Muslim na magbago, magtagumpay tayong lahat kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa kabilang buhay, ipalayo tayo ng samantala sa kanyang mga matinding kaparusahan, maging sa kanyang libingan na kaparusahan na ibibigyan samantala, at lalo sa kabilang buhay. No? Okay, now dumako tayo. Nakita na ba ang impyernong apoy? Bagamat ang lugar, sinabi natin, hindi ito alam. At sinabi natin ang impyerno ay sinalarawan dahil sa revelasyon ng samantala, at ito rin ay nakita na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 1, yung sinabi natin kanina, nakita niya ang gatekeeper ng impyernong apoy, at sinabi niya kay Jibril alaihi salam kung sino ito, at sinabi niya siya si Malik, ang gatekeeper ng impyernong apoy. Okay? Sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sinabi niya rin, ang paraiso ay ipinakita sa akin ng malapitan, na alos kunin ko yung bunga doon sa paraiso sa puno, ngunit hindi ko maabot. Ibig sabihin, ipinakita lang. Isinalarawan sa kanyang harapan, kumukuha siya ng bunga, ngunit hindi niya maabot. Okay? So nakikita niya ang paraiso. Pinakikita ito na samantala. Alam natin, sa ating mga libingan, ang mga tao kapag siya ay namatay, ipinakikita sa kanya ang kanyang magiging lugar sa kabilang buhay, impyerno ba o paraiso. Doon pa lang ipinapakita na sa taong nandoon, no? Kaya ang tao doon, kapag siya ay impyerno, sinasabi niya na siya'y nananalangin na huwag nang hayaan pang dumating ang araw ng paghukom, dahil nakikita niya ang matinding kaparusahan. At yung nakikita niya ang paraiso doon sa kanyang libingan, at nagdudo siya na bilisan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw ng paghukom dahil sa nakikitang ganda
ng kanyang lugar na pupuntahan. So, ibig sabihin, sa libingan pa lang ang mga taong namatay, nakikita nila ang kanilang destinasyon. Even na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially in Isra wal Mi'raj, ipinakita maraming beses, ipinakita sa kanya ang paraiso, lalo na ang paraiso, at ganun din ang impyerno. So, inilapit sa akin ang paraiso, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at halos kumuha ko ng bunga, ngunit hindi ko maabot. At inilapit din sa akin ang impyerno dahil sa nakita niyang napakatinding init, napakatinding apoy, napaatras ako, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, upang iwasan ilagan ang init nito. At mayroon ding isang hadith na inilapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam o inilarawan sa kanya ang impyerno na inihihipan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang mapalayo sa kanyang mukha. At alam natin isang popular na nagsasala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay isinilarawan sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, maraming beses na ipinakita na Allah subhanahu wa ta'ala ang impyernong apoy kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya naman detalyado niyang naiparating at naisalarawan dito, even na yung mga hindi niya bagay na nakita, ngunit ito yung revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala upang maging kompleto at ganap ang pagsasalarawan sa impyernong apoy, anong mayroon dito, sino mananahanan dito, ano ang mga kadahilanan detalyado na ipinarating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat hindi natin alam ang lugar kung nasaan ang impyernong apoy. Okay? Alhamdulillah. So, itong impyernong apoy na ito ay napakainit. Dahil mayroon itong effect sa atin sa mundo dito. Ang init na nararanasan natin dito ay hindi lahat galing sa araw, kundi ang sobrang init dito ay nagmumula sa hininga o hangin ng impyernong apoy, at yan ay sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why kung makikita nyo, mayroong mga sala, especially ang duhur, kapag mainit, hindi itinatagubilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sala kung mainit. Ipinag-uutos niya, halimbawa nasa disyerto sila noon, of course napakainit, nagtatago lang sila sa mga hills, so hindi sila sasala hanggat mainit. Sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan, ayaan munang lumamig. At sinasabi niya, sapagkat ang init na yan ay galing sa hininga ng impyernong apoy. Ang hanging hininga ng impyernong apoy, that's why nagiging mainit dito sa atin sa kalupaan, dahil sa hininga ng impyernong apoy. Can you imagine? Ang sobrang init o apoy nitong impyernong apoy. Tinapik na natin to. Ang impyernong apoy ay pinaniningas. Mayroon ding hadith. Ang impyernong apoy ipinaningas ng 1,000 taon. Ito'y naging, as far as I know, this is a white, then naging red, after 1,000 years, then naging black. So up to now, sukdo lang kaitiman ang apoy doon at usok doon sa impyernong apoy. Allahu alam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam. Pero ang mahalaga na topic natin na ito ay pinaniningas ang impyernong apoy. Okay? So makikita nyo, dahil sa ito ay patuloy na pinaniningas, bagamat hindi natin alam kung nasaan ito, so mararamdaman mo yung epekto sa mundong ito, ang kanyang hininga na pinahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala natin dumaing ito. Alos lamunin ng aking mismong sarili, ang aking mismong sariling katawan dahil sa init. So pinabayaan niyang huminga sa isang taglamig at sa isa sa tag-init. So that's why sa sobrang init ng impyernong apoy, nagkakaroon ng epekto ang mundong ito dahil lamang sa kanyang hininga, sa isang paghinga niya ng mainit at isa sa malamig. No? So, ito ay epekto na ang sobrang init sa mundo ay galing sa impyernong apoy. That's why ayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsala ka. Number 1, ang kusyo mo pwedeng masira, sobrang init. Number 2, maalala mong impyerno dahil mainit, ito'y hininga niya. Baka ang iyong kusyo mapunta ron o tensyon sa pagsamba mapunta doon. So, binabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayahan mo nang lumamig sapagkat sa sala pinangangalagaan ang kusyo, no? Ang kusyo. Okay? Ang kataimtiman sa ating pagdarasal. At that's why sinabi din ni Umar bin Al-Khattab, as far as I know, na ang lagnat, yung lagnat kasi dalawang uri lagnat, may cause at walang cause. Yung walang cause, nilalagnat ka because of mainit na panahon, ang katapat lamang niyan ay tubig, maligo ka lang dahil ang init na yun o lagnat na yun ay nanggaling lang sa init ng impyernong apoy. So ibig sabihin, even na sa sakit,
Like for example, ang lagnat, mayroong epekto itong impyernong apoy ang kanyang init upang lumagnat ang isang tao. No? So ang katapat kapag walang cause, walang dahilan kung bakit ka nilignat, wala kang sipon, wala kang ubo, wala kang etc. Linagnat ka na lang dahil sa panahon mainit, ito ay galing lamang sa impyernong apoy. Iligo mo lang yan, sabi ni Umar. Yan lang ang katapat dahil ang init, ang kanyang kapalit o kalaban o para mapatay ang init ay tubig. So ibig sabihin, maliligo ka lamang. So nakita natin, mayroong epekto itong impyernong apoy, ang init niya dito sa mundong ito. Okay? Alhamdulillah. So yung sinasabi namang lamig, ito ay hininga niya rin na kung saan nagbibigay ng sobrang lamig. Sinasabi nila, yung malamig doon, kung mayroong malamig ang impyerno, so ibig sabihin, may kaginawahan. No. Halimbawa, ipasok ka kaya doon sa loob ng yelo. Ano sa pakiramdam mo? Malamig ba yun? No. Lalong masakit at lalong mainit yung ganyan. Paano na kung ang impyerno ay mayroong lamig na ganyan? Ibig sabihin, kapag inilagay kayo doon, hindi lang yung ipinasok ka doon sa loob ng yelo. Sa impyerno ito, dahil mainit na lugar to, ay gawin na malamig na kung saan ipasok ka sa ilang patong ng ilang porsyento ng yelo. Makakaramdam ka ba ng lamig? Yes, yung kanyang hininga magiging malamig, kaya napupunta sa mundong ito. Pero yung lugar kaya niya, halimbawa nasa loob ka ng yelo, doon ay mainit, mas masakit sa sinusunog to, alam natin. Mas masakit ang nasa malamig kang lugar na ibinalot ka ng lamig kaysa sa nasusunog. Alam natin yan. At nakikita natin sa mga kahit palabas lang o kahit na imaginein mo lang yan, mas masakit ang ibinalot ka sa yelo kaysa sa sinusunog ka. Sapagkat sa matagal kang makakaramdam ng pasakit kapag ikaw ay binalot ng yelo. Halimbawa, may mga block-block na yelo. Diba? So, mas masakit ito at matagal mong mararamdaman ito. So, ibig sabihin, ang yelo kapag ang tao inilagay, nasa loob siya. Pero yung sa labas nito, kapag ang angin nito, sinasaboy niya sa labas, malamig. So, ibig sabihin, kung may lamig ang impyerno, na kung saan inihinga niya rito, huwag niyong isipin na mayroong lamig doon sa loob ng impyerno. No, ang lugar ng impyerno, ito ay sobrang init. Kahit na magkaroon man ng malamig na lugar na walang apoy kayong makita roon, ito'y malamig. Ang tao kapag inilagay dito, dahig niya ba at masahol na inilagay siya sa isang blocking yelo na ang yelo dito ay tumbasan mo, napakarami pang lamig ang yelo yun. Ito ay higit na masakit, higit na mahapdi ang mararamdaman ng tao. So walang lamig. Hininga malamig at mainit, galing sa impyerno, isang epekto sa mundong ito. Now, dakuhan natin, ilan bang anghel ang tagapagbantay doon sa impyerno? Mayroon doon mahihigpit na tagapagbantay na hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang iniutos, ano lang ang ipinograma sa kanila, yun lang ang gagawin nila. Ito yaong mga anghel na tagapagbantay sa impyerno na walang kasing bagsik, walang awa, na gusto nilang parusaan ang mga taong nagbigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, anumang dahilan. So, darating tayo dyan, iisa-isahin natin ang mga papasok na yan. Magbibigay tayo ng mga aya o mga pruweba sa mga papasok. Iisa-isa natin sa impyernong apoy na mga papasok. No? Gustong-gusto nilang parusahan ng mga ito. Walang awa ang mga anghel doon. Kaya tinatawag silang mga anghel na kung saan mabangis, mababagsik sa mga mananahanan doon. Okay? So doon ay mayroong anghel ang Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang itinalaga. Una, gusto kong basahin muna natin ang chapter 66, verse 6. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa aghlikum naraw waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun giladun syadidun la ya'sunallah ma amarakum yaf'aluna ma yu'marun. O kayong mga nagsisisampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga anak sa apoy, na ang panggatong dito ay tao at mga bato. Narito ay nakatalaga ang mga anghel na malulupit na mga anghel at mahigpit sa pagpaparusa, hindi sumusuway sa kanilang Panginoon, hindi sumusuway sa pag-uutos na tinatanggap nila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus,
ay gumagawa sa anumang iutos sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mababagsik mababangis, walang awang manakit ang mga anghel na ito. So, ibig sabihin, mayroon mga anghel na nakatalaga doon sa impyerno. Now, ilang mga anghel ang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impyernong apoy? Basahin natin. Chapter 74, verse 26 hanggang 30. Then dagdagan natin 74 hanggang 31. Okay? Chapter 74, verse 26. Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa uslihi sakar, wama adaraka, masaka, la tubaki wala tadar, lawahatun lil bashar, alayha tis'ata asyar. Then, 31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. At hindi kami nagtalaga ng mga tagapagbantay ng apoy maliban sa mga anghel. Walang tagapagbantay, walang jin, walang tao. Walang itinalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapagbantay maliban sa mga anghel. At aming itinakda lamang ang kanilang dami bilang isang pagsubok sa mga hindi mananampalataya. 19. Itinakda lamang ang kanilang bilang 19, ang kanilang dami. So, itong 19 na ito ay ginawang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya. Gayong ito'y nakasulat din sa kanilang kasulatan na Torah at Injil noon na ang malaika sa impyerno ay 19 din. Kaya natutuwa naman ang mga ahlul kitab na ito na sinasabi daw nila kung 19 lang ang magbabantay na anghel doon sa impyerno, abay kayang-kaya natin silang patayin. Kahit dalhin tayo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil 19 lang yun, patayin natin sila. So sa ganun, pag napatay natin sila, walang pagpaparusa sa atin. Walang magpapaningas na apoy sa atin. So ibig sabihin, makapamumuhay din tayo ng mapayapa sa impyerno kapag napatay natin sila. So ang hindi nila alam, ito ang pagsubok na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ginawang ang pagsubok, 19 lang, napakakunting bilang. So that's why nakakapagsalita sila ng hindi maganda at hindi nila nauunawahan. Ang hindi nila naalalaman, ang mga malaika ito, ang mga anghel na ito, ang mga malaika na ito, ay kahit isa lamang, ay kaya niyang manduhin ang lahat ng tao doon sa loob ng impyerno. Yun ang hindi nila alam. Isa rito ang gatekeeper si Malik, yun ang hindi nila alam. Ibig sabihin, kaya niya lahat manduhin ang tao doon kahit sa anong gawin niya, kahit saan siya pumunta, kahit gusto niyang tumakbo, kaya niyang damputin kahit man siya pumunta. So paano mo papatayin ang ganitong kalaking anghel na kung saan kaya niyang manipulahin ang buong impyerno? 11, samantalang isa lamang ay sapat na, iyong pa kayang 11. Ibig sabihin, kung batid lamang nila ang 11 ay sobrang napakarami na dahil isa lamang ay sapat na. Alhamdulillah. So mayroon doon tagapagbantay, ang isa'y gatekeeper si Malik, so 11 sila. Pero wag nating isipin na kakayanin natin ang mga ito sapagkat sobrang laki ng mga ito. At lahat ay kaya nilang malupalain doon at sila ay mababagsik, matitindi, walang awa. Kung ano ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kanilang gagawin. Kapag ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala
nabuhusan ang tao ng kumukulong langis, kumukulong tubig o painumin ng nana o dugo, walang magagawa ang tao. At ito ay gagawin ng mga anghel sapagkat ang trabaho nila doon, kailanman ay hindi sila susuway. Sila ay handang sumunod sa pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga anghel na ito. Sila doon ang uutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang igawad ang kaparusahan sa mga taong paparusaan doon sa impyernong apoy according to the level ng kanilang kapupuntahan. So, huwag niyong isipin, mabasa niyo sa Quran na ang anghel sa impyerno ay 19 lamang. Ito ay napakakonti. Gayong alam natin ang mga anghel sa mundong ito hanggang sa itaas ay sobrang dami. Alam natin yan. Every one of us, mayroon tayong 5 angel. Mayroon tayong tagapagtala, 2. At mayroon sa harapan at sa likod natin. At mayroong tagapagbulong na mabuti kapag bumubulong itong masamang jinn na kaaway natin. So bumubuling, binigyan tayo sa bantala isang angel na kontrahin ang bulong na yung pabulong sa atin o paisip sa atin ang mabuti. Sa ganito ay nagkakaroon tayo ng choice. Ganito tayo linikha ng Subhanahu wa Ta'ala. Can you imagine, kung bawat tao ay 5 anghel, gaano karami ang mga anghel? Pero kung ikukumpara mo dito sa impyernong apoy na kapagtatakang 19 lamang ang itinalaga ng Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba naisip ng tao? Kung ito ay 19 lamang, hindi niya ba naisip na ito ay talagang sobrang malalaki? Sobrang malalaki. Gaano kalaki ang impyerno? Minsan nabanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam natin mayroong nitong gate, no? Ang impyerno mayroong 7 pintuan. Ibig sabihin kapag ikaw ay gumagawa ng pintuhan, mayroong kang wall. That's why sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang impyerno mayroon siyang 4 na wall. No? Dahil may mga pintuhan . So, ang bawat wall nito, ang width nito, itong wall nito ay yung paglalakbay na paglalakad. 40 years. Bawat wall ng impyerno, 4 ito, 40 years mong lalakarin ang isang wall nito. Can you imagine 40 years? Saan ang mararating mo? Abay, baka matapos mo ang mundong ito sa kakalakad, baka kailan makabalik ka sa mundong ito mula sa sulok at sulok, silangan at lubugan. Dahil 40 years kang maglalakad, napakatagal nito. Ganun ang isang wall, kalayo. No? So, ibig sabihin, napakalaki din ng mga anghel sapagkat kaya nilang monopolahin ang nasa loob ng sa loob ng impyerno itong mga taong ito. Kaya wala kang ligtas doon . Every time na gusto mong tumakas, hindi ka makakatakas doon. Lahat talagang titingin ng paraan ng tao para tumakas. Ngunit silyado ang impyerno dahil aapakan na nasabantala. Wala kang takas. Especially, napakalaki ng mga malaika para ikaw ay tumakas kapag tatakbo ka. Kahit pabayaan ka muna ng malaika tumakbo ng tumakbo, pagurin ka niya, then kukunin ka lang, dadamputin ka lang ng ganyan, babalik ka na naman doon kung saan ka gustong ilagay ng mga malaika, kung saan ang utos na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. No? So mayroon tagapagbantay ang malaika at sinabi ng Subhanahu wa Ta'ala, they are 19, nasa kasulatan din niya ng Torah at Injil. Ginawang pagsubok yan ng Subhanahu wa Ta'ala sa mga hindi mo na napantay. Up to now, kung mababasa nilang 19 lang, kakonti naman pala, kayang-kaya namin yan. So hindi tayong mga Muslim, alam natin, hindi natin kakayanin isa man dito dahil sobrang laki ang mga ito para manipulahin niya ang buong impyerno. Ganun sila kalaki. No? Alhamdulillah. At walang itinalaga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala tagapagbantay sa impyerno, maliban lang ang anghel. So malinaw, sa araw na ito ay naipaabot natin na ang impyernong apoy ay mayroong neck. Ilalabas niya the day of resurrection, mayroong siyang paningin at dito magagalit siya kapag nakita niya ang mga tao doon sa kanilang lugar at mangangalit ang kanyang apoy, mag-aalimpuyo at mayroong siyang pandinig at nakakausap siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at nag-usap din sila, nagtalo ng impyerno at paraiso. At alam natin, dumaing to sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil masyadong mainit siya at pinayagan siyang huminga ng malamig at mainit. So ito ang naging paksa natin sa araw na ito. Mayroong pandinig, paningin, panalita, leeg ang impyernong apoy. Napakita natin ng maraming proof at walang kamatayan. Mayroong tagapagbantay ng mga anghel. Nakita na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang impyerno, maging ang mga nasa libingang mga tao, makikita nila ang destinasyon nila kung sila'y paraiso o impyerno. At napaksa din natin na kung saan ang epekto ng impyernong apoy sa mundong ito. Isang lamig, isang mainit. Alhamdulillah.
So itong naging paksa natin sa araw na ito. So inshallah, subaybayan nyo sa susunod ay papaksahin natin bago tayo pumasok sa mga iba pang pagkain, inumin o ano paman, ay paksahin natin ang lugar ng apoy, ng 7 pintuan ng impyernong apoy. No? Alhamdulillah, inshallah. Waqradan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khair. الله يضمني وهو غطائي حولي الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لطائي